Isang cold-hearted na business tycoon si Alexander Smith. Mahilig niyang ikama ang mga babae at ayaw niya ng kahit anong commitment. Isang simple at maganda naman si Lara L. Marie Lacson. Nang malasing siya, doon niya nakasamang binatang takot sa commitment. Paano na lang kung ang isang gabi ay nagbunga ang kanilang ginawa? Ano kaya maging reaksyon ng isang Alexander Smith kung isang araw may magsabi sa kanya na nakabuntis siya? Paninindigan niya kaya? Narito po ang ating unang kabanata. Naalimpungatan ako dahil sa yugyog ng kaibigan ko na si Rosel. Tayong sagot ko dahil talagang tinatamad akong bumangon. Gising na, Lara. Malilate na tayo sa work natin. Semno nito kaya't napabangon ako sa higaan ko. Anong oras na ba? Tanong ko at nakapikit pa rin ang mga mata ko. 7:00 na. Baka matraffic tayo kaya't mag-ready ka na. Sermon ulit nito kaya't napamulat ako na mata. Nasakit ang ulo ko, tinatamad talaga akong pumasok. Maktol ko at nahiga ulit. Ano ka ba, Lara? Daig mo pang buntis sa ginagawa mo, palagi kang ganyan. Sermon ito pero kusa siyang natigilan. Para namang natauhan ako sa sinabi niya. Teka, kailan ka pa nagkaroon? Takang tanong nito. Noong 1 buwan, 2 araw ko nagkaroon lang, pero ngayon wala pa. Wala sa sariling sabi ko kaya napabangon ako mula sa pagkakahiga. Baka nga buntis ka, Lara, sa lalaking yun. Gulat na sabi nito. Imposible yon. 1 beses lang namin yung ginawa. Di makapaniwalang sabi ko. Pwede pa rin may mabuo kung sa loob binutok ng lalaki na yon ang sperm niya at fertile ka nun o siya, kaya may tendency na may mabuo. Paliwanag nito kaya't lalo ko nakaramdam ng kaba. Paano kung totoong buntis ako? Saan ko hahanapin ang lalaking yun? Ni pangalan hindi ko alam o kung saan to nagtatrabaho. Paano ko papalaki ng anak ko mag-isa na walang ama? Ayoko naman na mangyayari yun. Magpa-check up ka ngayon. Ako nang bahala kay boss magpaliwanag kung ba't di ka papasok. Makasigurado lang tayo kung buntis ka nga dahil malaki responsibilidad yon, Lara, kapag nagkataong tama tayo. Paliwanag dito at sa kanya pinisel ang kamay ko. Sige, salamat Rosel. Pagak ng ngiti ang pinakita ko. Mauna na ako ha. Tawagan mo ako pag may resulta na. Sabi pa nito at tumayo na at saka lumabas ng kwarto namin. Di ko maintindihan, bigla akong hinawakan ng tiyan ko na para bang may nararamdaman ako sa loob nito. Tumayo ako para makaligo. Na matapos maligo, nagsuot ako ng dress na kulay white at flat shoes ang sinuot at pinasya kong lumabas na sa kwarto ko. Kailangan kong maniguro kung may nabuo sa loob ng tiyan ko at kung meron man, kailangan kong mahanap ang lalaki na yon. Flashback, Alex POV. Nakaupo ako ngayon dito sa bar na madalas kong pinupuntahan. May nakakasamang babae pag-alis ko at dinadala sa hotel para gawin ang gusto ko. Ganito ang lagi kong ginagawa to make me happy kapag sobra na akong stress sa trabaho ko. I'm Alexander Smith, 30 years old, at hanggang ngayon wala pa ring asawa o girlfriend dahil ayoko ng commitment sa isang tao. Masaya ako sa buhay ko. I can go out and make one night stand sa kahit sinong babae. Nakama lang din ang hanap. Pagkatapos nun, babalik na ako sa pagiging CEO ng sarili kong company na Smith Corporation. Isang company na nagsusupply ng raw materials sa company na nagpapatayo ng sarili nila na ini-import namin sa ibang bansa or within the Philippines. Nakakailang shot na ako ng brandy ket medyo nakakaramdam na rin ng hilo. Hi, handsome? Malambing na sabi ng babae na ngayon nakaupo sa tabi ko. Kaya napalingon ako sa kanya at ang sexy nitong suot na kulay black hapit sa katawan niya, na kay ganda at kilitang cleavage sa harapan na mapagtanto mong malaki ang nasa loob nito. Gusto mo ba ng kasama ngayong gabi? Dagdag nitong yumuko ng konti para ipakita pang hinaharap nito. Napangisi ako dahil ito na ang gumagawa ng move para akitin ako. May lahat naman ng babaeng nakaka one night stand ko, sila ang gumagawa ng first move. Kusa ako natigilan ng bigla, matuon ang paningin ko sa babaeng papasok ng bar na nakasuot ng kulay pulang dress na bumagay sa katawan niya. Maganda ang kurba at ang mukha nito'y kigandang pagmasdan. Naabuto di kalayon sa akin at kasama niya isang babae na may edad pero maganda rin. Napangiti ako na magawi ang tingin niya sa kinaroroonan ko, pero saglit lang to at napatingin siya ulit sa kasama niya na animo first time niya lang nakapunta dito sa bar. Lumipas pang ilang oras, napalingon ulit ako sa pwesto ng babae na nakita ko pero wala na to sa upuan niya. At lalaki na nakaupo sa upuan nito. Kaya naman napatayo ako sa kinaupuan ko. Handsome, saan ka pupunta?
Maarteng sabi nitong mukhang lasing na sa ininom na cocktail. Sa restroom. Sagot ko at naglakad na papalabas ng bar. Agad kong ginala ang paningin ko sa paligid para hanapin ang babaeng nakita ko sa loob. Nakahinga ako na maluwag na makita ko ang babaeng yon na gumigewang-gewang na naglalakad, animo lasing na. Kaya naglakad ako sa likuran niya at sinundan ang paghakbang niyang wala na sa ayos. Nakita ko ang paghewang niya dahilan para matapilok siya, kaya't mabilis akong lumapit sa kanya para masalo ko at doon nagkadikit ang katawan namin at mas lalo nang mapalapit ang mukha nito. Dahilan para maamoy ko mabangong hininga niya na kay sarap amuyin. Nakita ko ang paniningkit na mata nito, nakatingin at inaaninag ang mukha ko. Hoy, ikaw na lalaking manloloko, paano mo nagawa sa akin to? Minahal kita ng sobra pero bakit mo ko niloko ha? Galit na dinuduro niya ang pisngi ko. Hanggang tuluyan na tong nawalan ng malay. Niloko siya ng ex niya kaya't siya nag-inom ng sobra. Pathetic girl. Ba't mo pag-uukulan ng pansin ang taong nanloko sa'yo? Kaya binuhat ko siya. Naglakad ako sa kotse ko at sinakay sa unahan. Saka ako sumakay sa driver's seat at pinaandar na ang kotse paalis sa lugar na yon. Dinala ko siya sa bahay ko. Umakit ako ng elevator packet sa kwarto ko. Nang makarating sa kwarto, nilapag ko siya sa kama ko ng maayos. Kaya't mas lalo ko napagmasdan ng mukha niya. Kaya amo nitong natutulog sa kama. Paalis na sana ako nang bigla niyang hinila ang kwelo ng suot kong polo at mas nilapit pa sa mukha niya kahit ramdam ko ang ilong niyang nakadikit sa ilong ko. Please, stay here. Dirig kong bulong niya at natigilan ako nang ilapat ito ang labi niya sa labi ko. Di ko magawang sumagot sa halik niya dahil shock pa ako sa ginawa ng babaeng to. Pero umakit ng alak sa ulo ko kaya kusa na akong tumugon sa mga halik nito. Napalayo akong konti sa halikan namin at pinagmasdan siya. Don't worry, I will make you happy this whole night. Bulong ko at muli siniil ko siya ng halik at ramdam ko ang pagtugon nito. Kaya't lalo ako na-trigger na mas maging pangahas sa damhin ang buo nitong katawan. Habang magkahinang ang mga labi namin, sinimulan kong ibaba ang zipper ng suot niyang dress. At wala ko narinig na pagtutol mula rito, kaya't dahan-dahan ko yung tinanggal. Tumambad sa akin ang maputi nitong balat, nadamahin ang buo nitong katawan. Habang magkahinang ang aming mga labi. At naiwan na lang kaming dalawa nitong saplot na maliit na tumatakip sa bahagi yun ng kanyang katawan. Kaya't napangiti ako at sinimulang i-unhook ang bra niya. At gano'n na lamang ang tuwa ko na makita ko ang kagandahan ng dibdib nito na may kaganda sa paningin. Simulan ko yung daanan ng palad ko. Impit na napaungol siya dahil sa ginawa kong pag-aplo sa dibdib nito. Kaya't sinimulan ko ang pagsamba sa dalawa nitong dibdib. Nang matapos ko ang pagsamba sa dibdib niya, bumaba ang ulo ko sa gusto nitong puntahan sa bahaging iyon ng katawan ng babae. Doon, mabilis kong hinaba na natitirang sa plot niya sa baba. Mataman ko yung pinagmasdan na ang ganda sa paningin ko. Napangiti ako at sinimulang gawin ang gusto ko mula doon. Bumangon to sa kama at lumapit sa akin para abutan ako ng halik sa labit ang mga kamay nito. Unti-unting inangat ang polo ko hanggang mahubad na ito. Napatulala siya at kita sa mata niya ang kislap sa pagkakatitig sa dibdib ko kahit nalasing to. Kita ko ang sabik sa mukha nito dahil napakagat labi pa ito. Di ko maintindihan pero may naramdaman akong excitement sa ginawa niya na di ko naramdaman sa mga naka one night stand ko. Nagsimula tong daanan ng dila niya ang leeg ko papunta sa dibdib tungo sa mga muscle ko hanggang sa abs ko. Napapikit ako na maramdaman ang kakaibang kiliti na hatid sa katawan ko na ngayon ko lang naramdaman sa buhay ko. Naramdaman ko pang tinanggal niyang butones sa pantalon ko pati zipper kaya tinulungan ko siyang mahubad na ang lahat ng natitirang saplot ko. Tumambad sa kanya ang iniingatan ko at nakita ko ang pagkinang ng mga mata niya at siya nang umibabaw sa akin at sinulang gawin ang gusto niyang gawin. Are you ready? Mabilis lang to. Sabi ko at pumasok na ako sa katawan niya. Napasigaw siya at di maipintang mukha niya sa sakit. Kusa akong natigilan. She's virgin. Anong gagawin ko? Akala ko katulad siya ng mga babaeng nakasiping ko. Naghibit balikat ako at tinuloy na ang nasimulan ko. End of flashback. Bigla ako nagising sa panaginip na yon. Napaayos ako ng upo sa upuan ko. Almost 2 months na pala mula na may mangyari sa amin ng babaeng yon. I did not even know her name or saan siya nagtatrabaho. Ano na kayang nangyari sa babaeng yon? Kusa ako natigilan na may kumatok sa pinto. Come in!
Sabi ko at narinig ang pagbukas ng pinto at niluwanon si Glenn. Kamusta bro? Nakangiting bati nito at naupo sa harap ko. What brings you here? Seryosong tanong ko. Yayayain sana kitang magpunta tayo dun sa bar na kabubukas lang. Sigurado ako maraming babae dun na magaganda. Masiglang sabi pa nito. Ayoko. Ikaw na lang, marami pa akong trabahong dapat tapusin. Seryosong sabi nito. Teka himala, tatanggihan mo ata ako. Natawa pang sabi nito. Wala ako sa mood ngayon. Sagot ko pa rin na walang emosyon. Okay, fine. Sige, mauna na ako. Ikaw din, wala kang chicks may uuwi mamaya. Panunokso pa nito at tumayo sa upuan, kaya hanggang tuluyan na tong nawala sa paningin ko. Napasandal ako sa upuan ko at napabuntong hininga. What's wrong with me? Dahil lang sa babaeng nga nagkakaganito na ako? Almost 2 months na mula nang kinama ko siya. Kung may mabuuman, hahanapin ako nun pero ni anino niya, wala ako nakita. Kaya wala ako dapat isipin. Bulong ko sa isip ko, tinuon na ulit ang mata ko sa papel na nasa harapan ko. Lara Elmary Lacson POV. Nakaupo ako ngayon dito sa waiting area ng isang clinic. Katatapos ko lang mag-try ng pregnancy test at inaantay kong resulta. Napansin ko medyo may karamihan na mga nandito at halata sa mga babaeng nakaupo na malaki ng tiyan nila habang nasa tabi nila ang asawa nila. Sanang ama ng anak ko, tulad din ng mga lalaking narito na sasamahan ako sa pagpapacheck up. Di ko na namalayan, hinahaplos ko ng tiyan ko na animo may buhay na naroon sa loob. Sino po si Lara Lacson? Tawag ng nurse sa pangalan ko kaya't bumalik sa katinoan kong isip. Ako po. Sagot ko, tinaas ko pa ang kamay ko para mapansin ako nito. Kayo na po ma'am, pasok na kayo sa loob. Sabi nito at naunang pumasok sa loob ng isang kwarto. Naglakad ako papasok sa kwartong iyon at malamig na aircon ang sumalubong sa akin. Sa loob, sa gitna may kortina, nakaharang, kaya naglakad ako papunta roon. Inawi ko ang kortina at isang maedad na babae ako nakita, nakaupo sa upuan at nasa mesa ang information ko. Upo ka. Malumanay na sabi nito nang nakangiti. Naupo ako sa upuan at gano'n na lamang ang kabang nararamdaman ko. Nang naupo ako sa upuan at titig na titig to sa akin. Ano pong resulta ng pregnancy test ko, Doc? Wala sa sariling tanong ko at gano'n na lang ang kabang nararamdaman ko. Nang bubuka na ang bibig nito para sumagot. You're pregnant. 2 months na? Walang prenong sabi nito. Pregnant? Pregnant ako. Napaawang ako ng bibig nang umalingaw sa pandinig ko ang mga salitang yon. Ba't parang nagulat ka, Mrs.? Di mo ba expected na mabubuntis ka? Natatawang sabi pa nito. Nagulat nga po ako talaga. Tila wala pa rin sa katinoang sagot ko. Kasama mo ba ang mister mo? May sasabihin kasi ako sa kanya. Tanong nito na seryosong mukha. Ho? Mrs., yung asawa mo ba kasama mo? Gulat na tanong ulit nito. Hindi ho. May trabaho ko siya ngayon kaya hindi siya nakasama. Dahilan ko at iniwas ko ang tingin ko. Ganun ba? Gusto ko lang sabihin mag-iingat ka dahil masela ng pagbubuntis mo. Paragay ko mababa ang matres mo para magdala ng bata kaya may tendencing malaglagan ka. Reresetahin kita ng pampakapit then bumalik ka para ma-ultrasound ka at nang makita natin kung may pagbabago ba sa katawan mo. You need to be healthy and less stressed dahil makakasamahin sa bata. Sabi mo to sa asawa mo. Mahabang paliwanag nito at pilit ko pa rin siniksik sa utak ko ang mga sinasabi niya. Nasa loob ako ng klinik, dahan-dahan ako naupo sa bench na naroon. Dahil nanghihina ang tuhod ko sa mga nalaman ko. Buntis ako sa lalaking yon. Anong gagawin ko? Bakit kasi nag-inom ako ng gabing yon? Yan tuloy na buntis ako. Saan ko hahanapin ang lalaking yon? Hindi ko alam ang pangalan niya. Hindi ko pwedeng sarilinin lang to dahil pareho namin tong ginawa. Kahit pa hindi namin to sinasadya. Magkakaanak na kami kaya't kailangan niya tong panagutan. Buong loob na sabi ko at tumayo para umalis sa lugar na yon dahil may nabuo sa aking pagnanais na hanapin ang ama ng anak. Natagpuan ko ang sarili na kasama ni Glenn dito sa isang bar sa Malate, Manila. Nakaupo kami ngayon sa isang private room habang inaantay ang babaeng makakatable namin. Anong dahilan at nagbagong isip mo? Ayoko mainggit kaya't sumama na ako. Alam ko, Papa, inggitin mo ako, that's why I'm here. Dito mitinging sagot ko. Ang sabi mo, tigang ka na. Parunokso pang sabi nito. Maya-maya biglang bumukas ang pinto ng kwarto namin at niluwang isang babaeng nakasuot ng white dress na bagay sa katawan nitong sobrang ganda ng pagkakakurba.
Nakangiti ito sa akin pero nilagpasan ako nito. Naupo sa hita ng kaibigan kong si Glenn. Mula sa pinto, pumasok muli ang babaeng nakasuot ng gold na dress. May hiwa to sa tiyan kaya't kitang malit na bewang nito na pinartneran ng makinis at maputing balat. Nakangiting umupo to sa tabi ko. Hi! Hi! Balik na bati kong nakangiti rin sa kanya. Gusto mo bang painitin natin ang gabi mo? Sabi nito na nakakaakit na tono at nilapit pang mukha sa mukha ko para dampian ako ng halik sa pisngi. Nakaramdam ako ng init ng katawan sa ginawa nito. Sure! Tayong nasabi ko lang at ngumiti ulit. Nang matapos sa ilang oras, sinama ko ang babaeng kasama ko sa mismong pad ko. Ngayon, magkahinang ang mga labi namin habang papasok ng kwarto ko at unti-unti kong inalis sa mga damit nito. Pero bigla itong lumayo sa halikan namin at agad lumuhod sa harap ko habang nakatayo pa rin kami dito at napasandal ako sa pader na makaramdam ako na binuksan niyang butones at zipper ng pantalon ko pati ng saplot na nakatakip sa bahagi yun ng katawan ko. Simulan itong sambahin ng bahaging yon, kaya't napapikit ako sa sarap na ginagawa hanggang maramdamang lumabas ng likidong yon sa katawan ko at sipsipin ito. Nakagat na siya ng ulo at tumayo na. Do you like it? Nakangiting sabi nito na makatayo ng tuluyan. Di na ako sumagot at siniil siya ng halik habang naglalakad kami papunta sa kama ko. At nang makarating doon, tinulak ko siya pahiga. Kaya't kita ko ang pagkagatlabi nito nang simulan kong alisin ang damit na suot ko. Walang ano-ano'y sinila ko ang damit niya para mahantad ang malusog nitong dibdib. Sinimulan ko yung sambahin ng mga labi at kamay ko. You're so hot and wild. I like that. Alam mo ba ang daan palabas? Sabi ko, tumalikod na ako sa kanya. Dirig ko ang pag-alis ito sa kama ko. Napapikit na lamang ko sa pagod. Another body is done. Lara's POV. Nandito kami ngayon sa sala ni Rose at titig na titig siya sa akin. Ano resulta ng check-up mo? Curious sa tanong nito. Kasi, ang totoo niyan, ano Lara? Tanong ulit itong naghihintay na sagot ko. Napayuko ako at isang buntong hininga ang pinakawalan ko. Buntis ako. Diretsong sabi ko at wala ako narinig na reaksyon mula kay Rosel. Nagangat ako ng ulo at kita kong pag-awang ng bibig nito. Ano? Buntis ka? Gulat pa rin sabi nito. Oo, 2 months na daw. Tila maiiyak na sabi ko. Paano yan, Lara? Di natin alam sinong ama ng anak mo. Saan natin hahanapin? Malaking problema yan. Garalgal na sabi nito. Yun ang nga rin iniisip ko eh. Kung saan ko hahanapin ang lalaking yon. Ngayon pang maselan daw ang pagbubuntis ko at may tendency po pwedeng mawala ang bata. Di mapaliwanag na sabi ko dahil may gumugulo sa isip ko kung tatanggapin kaya ng lalaking yon pag nalaman niyang buntis ako. Lakasan mo ang loob mo. Para sa anak mo. Hindi mo naman ginustong mangyari sa iyo yan eh. Magiging ina ka na kaya't kailangan hanapin mo ang tatay ng anak mo. Kailangan panagutan ka niya. Pagpapalakas loob na sabi ni Rosel. Paano kung niya tanggapin ang bata na anak niya? Nakayoko kung sabi. Kailangan niyang tanggapin yan dahil dalawa kayong bumuo niyan. Kahit pa sabing one night stand lang yan, siya pa rin ang ama. Kailangan gawin mo ito para sa anak mo. Gusto mo ba lumaki siyang walang ama? At sa panahon ngayon mahirap magpalaki ng anak mag-isa. Paliwanag nito. Tama ka Rosel, gagawin ko to para sa anak ko. Pagkasabi ko noon, ngumiti ako ng pagak at hinawakan ng tiyan ko. Sa pagkakataong to, may buhay na sa loob nito. Nandito ako sa opisina at kailangan pumasok ng trabaho habang di ko pa nahahanap ang ama ng anak ko dahil may gastusin pa rin ako. Lara? Oh Liz, ikaw pala, bakit? Tanong ko na nakangiti. Pwede bang ikaw muna ang magdala nito kay sir? May pupuntahan lang ako. Malamlam na sabi nitong nakanguso pa habang inaabot ang isang folder. Sige, ako nang bahala dito. Sagot kong nakangiti at kinuhang folder sa kamay nito. Salamat Lara ha. Mamaya dalhin mo na yan kay sir. Dagdag pa nito na maaliwalas na ang mukha. Sige. Maikling sagot ko at naglakad na ito paalis. Maya-may niready kong sarili ko para sa pagpunta sa opisina ng boss ko. Na maayos ko ng sarili ko, tumayo na ako at naglakad papunta sa opisina ng boss ko. Nang nasa tapat ng pinto, kumatok muna ako. Come in. Dinig kong sabi na nasa loob, kaya pinihit ko ng doorknob at binuksan ang pinto. Good morning, sir. Nakangiting bati ko. Lara, anong ginagawa mo rito? Takang tanong nito. Napahinto na ako sa harapan niya. Ibibigay ko lang po ang documents na iniwan ni Liz.
Sabi ko at iniabot ang folder. Kinuha nito at binuklat para tingnan. Nasaan si Liz? Bakit ikaw ang nagdala? Tanong nito. May emergency daw po kaya't umalis na siya sa akin niya iniwan, sir. Sagot ko. Salamat, Lara. You can go now. Maotoridad pang sabi nito. Paalis na ako nang bigla ako napatingin sa cover ng magazine sa table ni sir. Napaawang bibig ko na makita't mamukhaan kong nasa headline noon. Siya yun. Yung lalaking kasama ko sa kwartong yon. My baby's father. Siya yun. My baby's father. Hindi ako pwedeng magkamali. Siya nga yun. May problema ba, Miss Lara? Untag na tanong ng boss ko dahil sa pagkatulala ko sa picture. Sino yan sir yung nasa headline ng magazine? Curious sa tanong ko. Napaharap to sa magazine at napangiti. Ito ba? Siya si Alexander Smith. Isa sa mga customers natin dito sa firm. Sa edad na 23 years old, nakapagpatayo siya ng sarili niyang company. At ngayon isa na siya sa kilalang business tycoon here and in other country. Mahabang paliwanag to kaya't napaawang ako sa mga natuklasan ko sa ama ng anak ko. Ganun ba sir? Sige po, lalabas na ako. Tayang nasabi ko at tumalikod na at nagsimulang maglakad palabas ng opisina ng boss ko. Na makalabas, napahawak ako sa dibdib ko at sobra ang kabang nararamdaman ko. Ang ama ng anak ko ay isang business tycoon. Naglakad ako pabalik ng station ko at nagsimulang magtrabaho. Ngayon nakatuon na mata ko sa computer ko at di ko maintindihan, pero sinearch ko ang name ng ama ng anak ko. Lumabas ang autobiography nito kaya't binasa ko. Alexander Smith, owner of Smith Corporation. He's already 30 years old now but he's still single. One of the best businessmen in the Asia because of his gorgeous image and charisma. Aside from that, he's really hands-on in his businesses so that his company is successful. Basa ko na nakalagay sa autobiography niya. Grabe. Business-minded pala siya at in fairness, gwapo siya. Kahit napakaseryoso na mukha niya sa picture. Kay ganda ng mata niya kahit seryoso makatingin. Kay tangos ng ilong at ang mga labi parang babae sa pagkapula. Paano kaya namin nagawa ang mga bagay na yon ng gabing iyon? Bakit wala akong maalala kahit konti? Dahil sa dami ng nainom ko siguro? Ano yan? Dinig ko ang sigaw ni Rosel kaya't natauhan ako sa pagpapalipad ng isip ko. Kaya agad kong pinindot ang hide saka humarap kay Rosel. Mapaklang ngumiti. Wala yun? Huwag ka nga magsinungaling. Nakita ko yun. Sabi nito't lumapit pero diretso to sa computer ko at tiningnan ang tab ko saan ako nakatingin kanina. Sino to? Alexander Smith? Client natin to ah. Tsaka kilalang businessman to. Bakit ba siya tinitingnan? Takang tanong nito na tumingin sa akin. Lumapit ako sa computer. Pinindot ang exit sa tabi niya. Mamaya ko nasasabihin pag break time na. Okay. Sagot nito at naglakad na to paalis sa working station ko at nagsimula na rin magtrabaho. What? Lara, si Alexander Smith ang tatay ng anak mo? Paano nangyari yun? Sigaw at halata sa mukha nito ang pagkagulat. Rosel, huwag ka masyado maingay, baka may makarinig. Pabalong na sabi at nilapit ko pa mukha ko sa kanya. Dahil may ilang nakatingin sa gawin namin dahil nandito kami sa cafeteria kumakain. Totoo nga, si Alex ang ama ng anak mo. Mahinang boses sabi nito. Oo, totoo. He's my baby's father. Napapayo kong sabi ko. Sigurado ka ba siya yung lalaking yun? Paninigurong sabi pa nito. Oo. Nung araw na may nangyari sa amin, nakita ko siyang katabi ko sa kama. Kaya hindi ako pwedeng magkamali, Rosel. Seryosong sabi ko. Kung ganon, kailangan mong sabihin sa kanyang buntis ka at siyang ama ng anak mo kaya't kailangan kanyang panagutan? Nanunod ni Rosel na sabi sa akin. Paano kung di tanggapin ng bata? Wala pa ring lakas ng loob na sagot ko. Ano ka ba naman, Lara? Dapat anak mong iniisip mo. Kaya kailangan sabihin mo yung totoo sa kanya. Or else ako mismong pupunta kay Mr. Smith na yon at sasabihin kong totoo. Pagbabantang sabi nito na nakatitig sa mata ko. Wag, Rosel. Sige na ako na magsasabi ng totoo sa lalaking yun. Nasabi ko lang para tumigil na to. Natahimik na kami at nagsimulang kumain. Tama rin si Rosel. Kailangan niya malaman ng totoo dahil kahit papaano, siya pa rin ang ama ng anak ko. Bumaba ako ng taxing sinakyan ko. Simula na mag-usap kami ni Rosel, di na ako nakatulog ng gabing yon. Kakaisip kung anong gagawin at paano sasabihin sa lalaking yon na siya ang ama ng anak ko. Natagpuan ko na lang ang sarili kong nakatayo sa company ng lalaking yon. Namangha ako sa laki nito at taas. This is it, Lara. Nandito ka na.